Magandang hapon po at celebration ngayon ang araw na ito, July 23. Pandaigdigang araw para sa mga lolo at mga lola. At ganoon din sa mga matatanda, tinatawag natin World Day for Grandparents and the Elderly. Una sa lahat, bago ko talakayin ang mensahe ng ating Santo Papa, ibig kong pasalamatan ang ating ginagalang na chairman ng Episcopal Commission on Family and Life, Bishop Jess Mercado, ang ating napakasipag na Executive Secretary Father Rico Ayo. Ganun din ang pagpasalamat ko sa dating namumuno ng Catholic Grandparents of the Philippines, Dr. Bing Ramores, at ang kanyang asawa, si Brother July, sa lahat ng 10 taon na paglilingkod sa ating lahat, sa mga lolo, mga lola, from the time I established the Catholic Grandparents in the Philippines from Milan. So, maalala nyo na inumpisahan natin ang buhay na ito na pagsasama-sama bilang mga lolo, bilang mga lola, at mga matatanda sa pamamagitan ng isang grupo, Catholic Grandparents of the Philippines. So, Catholic Grandparents Association of the Philippines, CGA. Kung kaya't maraming salamat, Dr. Bing, Brad July. At ngayon, ibig kong batiin ang bagong presidente o namumuno ng CGA sa buong Pilipinas, na siyang nag-organize nitong ating pagtitipon sa ating Zoom reflection patungkol sa Catholic Grandparents Papal Message sa araw nito. Actually, kung tutusin ay matagal na siyang lilingkod sa atin. Si Lolo Roy at Lola Mali San Buenaventura, yan, sa Diocese of Antipolo. Kung kahit ang tawag natin Lolo Roy. Maraming salamat, Roy. At maraming salamat, Lola Mali. At sa lahat ng mga coordinators natin sa buong Pilipinas sa paghihikayat nyo ng mga lolo, mga lola, mga matatanda maging bahagi ng pagninilay na ito. Sa katunayan po, ang kapistahan ng ating patron, Saint Joachim and Saint Anne, ay sa darating na Miyerkules, Wednesday, July 26. Yan. So, kapistahan ng ating lolo at lola, lolo ni Jesus, lola ni Jesus, San Joaquin at Santa Ana. Umpisahan ko po ngayon ang ating pagninilay patungkol sa message ni Pope Francis patungkol sa napakahalagang tema. Anong temang ito? His mercy is from age to age. Hango sa Ebanghelyo ni San Lucas, chapter 1, verse 50. So, ito po ang ating bibigyan diin sa hapong ito habang tayo'y kasama natin ang ating mga apo, ang ating mga anak, kayo po ng mga lolo at mga lola na kasama natin ngayon. So, sinasabi sa Ebanghelyo ni San Lucas, His mercy extends to those who fear Him from one generation to another generation. Ito pong mga talatang ito ay hango sa Magnificat o kaya awitin ng Mahal na Birhen. Anong ibig sabihin ng His mercy extends to those who fear Him from generation to generation? Kung titignan niyo po, isasalin natin sa Tagalog. Ang kanyang kahabagan ay para sa lahat ng saling lahi may takot sa kanya. At bibigyan kong diin ang takot. His mercy extends to those who fear Him from generation to generation. Mag-iisip tayo. Ano ba ang takot na ito? Ano ang takot na ito? Yung bang
takot na tulad nito? Yan, pag-isipan natin. Hindi. Kung babalikan natin, ito po ay awitin ng pagpupuri ng Mahal na Birhen. Pagbabahaginan ng dalawang kaluluwa at nagpapasalamat sa Diyos sa napakalaking biyaya ibinigay una sa Mahal na Birhen. Tagapangalaga. Sabi natin, naalala ko na ang sa sinapupunan ng Mahal na Birhen, unang tabernakulo, yan, napakaganda na sinasabi sa atin. Unang crib, sabi natin, sabsaban, ang sinapupunan. Kung kaya't nagpapasalamat, kay Magnificat, papuri sa Diyos. Kung kaya't yung tinatawag na takot ay iba ata ang ibig sabihin. Na hindi yung nakita natin na takot ito. Hindi yon. Anong ibig sabihin ng takot? Sa harap ninyo, makikita natin ang ibig sabihin ng fear of the Lord. Fear of the Lord means a reverential awe of God, a reverence for His power and glory. However, fear is also a proper respect for God's wrath and anger. In a word, sabi natin, the fear of the Lord is a total acknowledgement of all that God is, which comes through knowing Him and His attributes. Pakatandaan po ninyo, sapagkat kung ganun pala, takot, fear of the Lord, ang ibig sabihin, ayaw kong maiwalay sa Diyos. Magpapasakop ako sa Diyos. Ano man yon? Yan. Ayaw kong mahiwalay sa Diyos. Ayaw kong may santabi ang Diyos. Buong buhay ko, ipinagkakatiwala ko sa Diyos. Iyan pa ang ibig sabihin yan. Fear of the Lord. Ano ang tatlong bagay na dapat pakatandaan natin? Una, sabi sa harap natin ngayon, fearing the Lord will give us wisdom. Ayon sa Salmo, fear of the Lord is the beginning of wisdom. A good understanding have all those who do His commandments, His praise endures forever. Ang pagpupuri ay habang buhay, sapagkat una sa lahat ang takot sa Panginoon, hindi yung takot na afraid. Umpisa, pinanggagalingan ng malalim na karunungan sapagkat ito ang bukal ng ating buhay. Pangalawa, so kung yung una, ipinapaliwanag sa atin, fearing the Lord will give us wisdom. Pangalawa, fearing the Lord will keep us away from sin. Anong sinasabi sa atin sa aklat ng Exodo? Do not be afraid. Huwag matakot. God has come to test you so that the fear of God will be with you to keep you from sinning. Tamang-tama lamang. Sa umpisa pa lamang ng ating introduction na sabi natin mensahe ni Pope Francis, sinasabi sa atin ang pagsalubungan, the encounter of Mary and Elizabeth, may malalim na kahulugan para sa ating mga lolo at mga lola, para sa ating mga matatanda. Pangatlo, nasa harap po ninyo, nasabi, fearing the Lord will motivate us to proclaim. Sinasabi sa pangalawang sulat ni San Pablo sa mga Korinto, since then we know what it is to fear the Lord. We try to persuade others. What we are is plain to God, and I hope it is also plain to your conscience. Napakalinaw na kung tayo'y ipinagkakatiwalaan natin ating buhay sa Diyos, kasi siguro tayo, hinatin tinatago, sinasarili lamang. Tulad ng Mahal na Birhen, nagmamadali siya upang ibahagi ang kabutihan ng Diyos. Ibahagi ang biyayang nasa kanyang sinapupunan. At
nung nagkasalubong ang isang lola at ang isang dalaga, sabi natin dalaga in the eyes of purity, mahal na birhen, sabi natin, nako, ang biyaya ng Diyos, nag-umaapaw ang pagbabahagi na ng pagpupuri. So yan po, at conclusion natin, napakaganda ang imagery ito. All kinds of good will flow into the life of a person who fears the Lord. Liglig, umaapaw ang biyaya ng Diyos sa isang tao na may takot sa Diyos. Sa isang tao, ipinagkakatiwala ang kanyang buhay sa Diyos. So sa mga lolo, mga lola, di ba, sa pagdating ng 60 years old, 70 years old, tayo ay nasa higaan na, sapagkat tayo ay may mga karamdaman na, ipinagkakatiwala natin ang buong buhay natin. Hindi lamang sa mga lola at mga lola, hindi lamang sa mga matatanda, kahit sa ating mga bata, yung mga hindi pa nasa senior age. Pag pinagkatiwala mo yung buhay sa Diyos, nakasisiguro ka, liglig umaapaw ang biyaya ng Diyos. All kinds of good will flow into the life of person who fears the Lord. Magandang tingnan bago natin palalimin ang tema o paksa o diwa ng message ni Pope Francis. Blessed are you among women and blessed is the fruit of your womb. Jesus, sabi natin. Tingnan nyo, sapagkat if you are blessed, pag pinagpala ka, hindi ka langkot. Pag pinagpala ka, if you are a blessed person, if you are blessed by God, joy comes naturally sa buhay. Hindi mukmukin. Hindi palagi nakasimangot. Hindi. Because you are blessed, sapagkat nasa iyo si Jesus, tulad ng sinasabi sa Ebanghelyo San Lucas, blessed are you. Ika nga, sinasabi ni Santa Isabel, blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb. Galak, bunga ng isang biyayang tinanggap mo. Hindi lamang isang katawan, isang bahagi ng katawan, buong buhay mo. Tila'y yinayakap ka ng Diyos. Yan. So mga lolo, mga lola, pakatandaan natin, if you are blessed, pag tayo pinagpala, nakasisiguro ka. Biyaya, grace upon grace, mga pagpapala at maraming pagpapala ang tinatanggap natin. Ganun pa man ang sinasabi ni Pope Francis sa message niya. Tingnan niyo po. That same Spirit blesses, accompanies every fruitful encounter between different generations, between grandparents and grandchildren, between the young and the old. Balikan ko ang napakagandang imahe na ito. Sapagkat tingnan niyo, ang mukha ni Santa Ana, yan pong naka-orange at naka-blue ang mahal na birhen, tuwang-tuwa sila. Hindi lamang galak, sabi na, iba kasi ang happy lamang, joyful, nag-uumapaw. Alam niyo po ang salitang joyful. Sapagkat ang joyful daw, isang biyaya. Biyaya, charis. At itong biyayang ito ay saan ang gagaling? Walang iba sa Diyos. So, kita nyo. Pero, mas may malalim pang pagninilayan tayo. Sapagkat God, sabi ni Pope Francis, God wants young people to bring joy to the hearts of the elderly. Young people. So, ibig sabihin, kung babalikan natin ang napakagandang larawan ito, nagdala ng galak ang mahal na birhen, the young, sa isang matanda. Yan. Pumapasok na tayo ngayon sa pagninilay. And gain wisdom from their experience. Experience of joy, experience of graces, galing sa mahal na birhen, ibinabahagi. Yet, sabi dito,
Above all, the Lord wants us not to abandon the elderly and to push them to the margins of life, as tragically happens all too often in our times. Pakatandaan niyo at masdan niyong mas maigi ang larawang ito. Sapagat ang larawang ito ay tila nagbabahagi ng napakagandang pagninilay, bata at matanda. Yeah. Lola at apo. From one generation to generation. Isa sa mga binigyan diin ni Pope Francis ay ang darating na World Youth Day na ngayong August 1 until 6 na gagawin sa Lisbon, Portugal. At ang theme o paksa na pagninilayan at patuloy na binibigyan diin ni Pope Francis ay Mary arose and went with haste. Tila'y paghahanda para sa pagdalaw niya sa kanyang pinsan na si Elizabeth. Mary rose. She arose and went with haste. Hindi lang siya nakaupo. Tumayo at nagmamadali. Di ba sinabi ko sa inyo kanina about fear? Dito po, makita natin making haste like Mary. At ito ang sinasabi ni Pope Francis, hindi lamang sa atin, kasama ng mga kabataan. Sapagkat sinasabi dito, mahalaga na marinig natin ang message ni Pope Francis. The Lord trusts that young people, through their relationship with the elderly, will realize that they are called to cultivate memory and recognize the beauty of being part of a much larger history. Magandang pagnilayan na kayo o tayong matatanda ay tagapagsalin ng alaala. Tagapagsalin. So, we cultivate memory and transmit it. Kayo din, mga kabataan, kayo din ay tagapagtanggap at tagapaggawa ng alaala. So, mag-ingat sa mga ginagawa sa buhay sapagkat ito ay isang alaala na habang buhay, babalik at babalikan natin. Bibig kong bigyan ngayon ang dokumento para sa mga kabataan sapagkat itong message ni Pope Francis ay patungkol sa matanda at bata. Matanda at kabataan. Like Mary, bata. Sabi natin, young. At si Elizabeth, old. At nakita natin ang encounter ng dalawa na nagbunga ng galak sa puso. Ano sinasabi sa atin ni Pope Francis? The young are focused on the future and they face life with energy and dynamism. Yan, very active ang mga kabataan. Diyos ko, di mapakali. Very active. Kuminsan nga, hyperactive. Kuminsan napapagod na tayong observe natin sa matatanda. Very active. Why? Because bata pa nga. May energy pa. May dynamism pa. The young are focused on the future. Pero sa mga kabataan, huwag niyong sayangin ang energy iyon, ang dynamism iyon. Huwag niyong sayangin. So, si Lolo Kiko, sabi natin, si Pope Francis ay nagpapaalala sa atin, continue being dynamic, however, mag-ingat masyado na ang energy ninyo, ang lakas nyo ay gamitin kung ano-ano lamang. Ganun pa man, ano pang sinasabi sa atin ni Pope Francis, mga kabataan, na kayo ay cultivating memory. At ang matatanda, si Lolo, si Lola, ay tagapagsalin ng alaala. Sabi ni Pope Francis, little attention to the memory of the past, from which they come, in particular, the many gifts transmitted to them by their parents and their grandparents and the cultural experience of society in which they live. Little attention to the memory of the past.
siguro po, busy-busy kayo ng mga kabataan. O kaya'y parang baliwala sa mga lolo at mga lola. Alam nyo, napakahalaga ang mamaya. Pag-uusapan natin ang kwentuhan, ang pagbabahagi ng mga album, ang mga memorabilia, yan, mga bagay na nagbubukas ng isipan natin tungkol sa alaala. Ano pang sinasabi sa atin ni Pope Francis? The genuine act of love towards them for the sake of the growth and the decision they are called to make. So, helping the young to discover the living richness of the past. Tayo yun, mga lolo. Tayo yun, mga lola. Tayo po na matatanda. Yung kagandahan ng kasaysayan, mga alaala na maibabahagi natin sa kanila. Napakahalaga yun. May tanong tayo. Meron bang panahon o kaya'y oras na kayo nagkwekwentuhan tungkol sa mga nakaraan? O kaya'y ang inyong mga apo at mga anak ay busy-busy kung saan-saan, nag-computer? Napakahalaga. Helping the young to discover the living richness of the past. Kung kaya't family time is very important. Family time. Family bonding. Kahit nasa kainan. Kapag kayo ay kanina sa lunch time ninyo at mamayang gabi sa iyong dinner time, just talking about history. So, kuminsan, matanda na palagi na lang yan. Pero, naikikintal sa isip ang pagsasalin ng sinasabi ni Pope Francis, the culture of memory. Bibigyan ko ngayon ng pagkakataon ngayon na sariwain ang napakagandang awitin natin. Sapagkat sinasabi sa Book of Proverbs, the glory of young is their strength. Yan. But the beauty of old is their gray hair. Iiwanan ko po kayo ng pagninilay na ito sapagkat tingnan nyo ang mukha ninyo siguro, kunin nyo ang salamin. Tingnan nyo meron ng puti ang buhok ninyo. So, mas maganda siguro na bigyan ko ito ng ilang minuto upang sariwain natin ang kahit maputi na ang buhok ko. So, tingnan nyo po rito at siguro tingnan nyo ang mukha ninyo. From the time you were married, from the time ikay dalaga pa at ngayon ay meron ng puti ang buhok mo. Sinasabi, the beauty of the old is their gray hair. So, wag mahiya. So, pakinggan po natin ang awiting ito habang tinitingnan natin ang ating mukha sa salamin. Tayo ay matanda na, sana'y di tayo magbago. Kailanman, nasaan may ito ang pangarap ko. Makuha mo pa kaya ako'y hagkan at yakapin. Hanggang pagtanda natin, nagtatanong lang sa'yo, ako pa kaya'y ibigin mo? Kung maputi na ang buko. Pagdating ng araw, ang iyong buhok ay puputi na rin. Sabay tayong mangangarap ng nakaraan sa atin. Ang nakalipas ay babalik natin. Ipapaalala ko sa'yo ang aking pangako ng pag-ibig ko'y laging sa'yo.
nakalipas ay babalik natin. Ipapaalala ko sa'yo ang aking pangako, ng pag-ibig ko'y laging sa'yo. Kahit maputi na ang buhok ko. Yan po ang napakagandang pagninilay. The glory of young is their strength, but the beauty of old is their gray hair. So huwag mahiya kung pumuputi na ang buhok natin. Ipagpatuloy po natin. Again, sa Book of Proverbs, listen to your father who gave you life, and do not despise your mother when she is old. Ibang-iba ang tradisyon nating Pilipino kaysa mga nasa ibang bansa. Pag matanda ka na sa ibang bansa, ilalagay ka sa isang hindi naman ospital, caregiver house. Dadalawin ka pag monthly, pero bahala ka na dyan, mag-isa ka na lang dyan. Pero sa atin, hindi. Ang lolo at lola nasa bahay pa. At kasali pa sa pamilya. Yan ang Pilipino. We love our lolo, our lola. So, kung ganun, hamon sa mga kabataan, listen to your father who gave you life. Do not despise your mother when she is old. Magandang balikan natin ang dokumento ni Pope Francis, Christus Vivit, sapagkat sinasabi, when intergenerational relationships exist, a collective memory is present in community. Pag may pagbabahaginan daw ng bawat isa, hindi mo alam. It becomes part of the community, of the family, na ang pagsasalin ng common family memory ay talagang di malilimutan ng mga apo at mga anak. Kahit na hindi tayo magkwento, kahit yung mga ginagawa natin, tingnan nyo kumisan, isinasalin ang kaalaman, pagluluto. Kaalaman pag may piyesta. Kaalaman patungkol sa pagdarasal. Meron ilan sa atin may sariling santo tuwing mahal na araw. O kaya tuwing undas, nagkakatipon. It becomes part of the collective memory of the family. Dagdag pa ni Pope Francis, when young and old alike are open to the Holy Spirit, they make a wonderful combination. The old dream dreams, and the young see visions. How do you do the two complement one another? Sa inyo po na nanonood sa akin ngayon sa ating pagninilay, napakahalaga, lolo at apo. Ito bang dalawang ito? Kayo ba na nanonood sa akin ngayon? Sino ang best friend mo o favorite mong apo? At sa mga apo naman, zero. Kuminsan, may pagpapahalaga ka ba kay lolo o kay lola? So, napakaganda ang picture sa harap natin na isang apo at isang lolo. So, they make a wonderful combination. Balikan po natin ang ating mga larawan, mga album, yan. Mga black and white pa. The elderly have dreams built up of memories and images that bear the mark of their long experience. Kuminsan, merong mga bote na nakatago, itatapon mo na, ayaw pa. O kay mga little things para sa atin, iyan ay sabi natin na dapat isang tabi na, o itago na. It has a memory. It has a memory. Naalala ko, may isang obispo kong kaibigan na ang relo niya ay mga old style pa. Sabi ng mga parishioners,
Bishop, palitan nyo na po yung relo mo kasi hindi na po yan uso ngayon. Mayroong bago, we can give you a very nice watch. Sabi niya, no. Sa tinagal-tagal na ng mga tao na sinasabi, Bishop, pangit naman ang relo mo. Sabi ng obispo, alam nyo, kahit gaano kamahal ang relo na ibibigay nyo sa akin, itong relong ito, ibinigay sa akin ng aking nanay at tatay nung ako'y nag-first Holy Communion pa. Ako, it has a value. It has an experience of long memory. Yan. So, kung mga bagay na nakikita natin, balikan natin ang binibigyan diin ni Pope Francis sa message niya ngayon. Kabataan at matatanda. Ganun pa din marinig natin, if the elderly do not dream, young people lose clear sight of the horizon. Napakahalaga ang pangarap. Yan. Sa inyong mga lolo at mga lola, nung isinilang ang apo ninyo, may pangarap ka. Sana itong apo ko ay maging ganito. Sana maging mabait ka. Yan mga sana. So, these are the dreams. Kung minsan hindi expressible, hindi naririnig sa bibig ng lolo at lola ang kanyang pangarap. Pero alam ko, sa dasal, gabi-gabi, yan ang pangarap niya sa kanyang mga anak. Yan ang pangarap niya sa kanyang mga apo. Yan ang pangarap niya sa kanyang pamilya. Sinasabi dito, somewhere between parents fulfilling our wish and we fulfilling our parents' dream, we grew up. Yan. May pangarap ang magulang, may pangarap si lolo at lola, nangyayari, nako, big celebration, may ice cream ka. All of us, sabi ni Pope Francis, even before our birth, received as a blessing from our grandparents, a dream filled with love and hope, the dream for a better life. Sino ba naman ang lolo na mangangarap na sirain ang buhay mo? Hindi. They always dream for a better life. Progressive life. Nag-aasenso ang buhay. Ako, very, very proud ang lolo. Ang lola, pag ang kanyang apo ay nag-graduate. Very proud ang lola at lola, lalo na kung mayroong mga awards. May mga pagkakaibang recognition. Yan, ako, apo ko yun. So, the very first dream of all is the creative dream of God, our Father, which precedes and accompanies the lives of all His children. The memory of this blessing that extends from one generation to another generation. Akala natin, lolo at lola, tayo lang ay may pangarap. Hindi. May pangarap, una sa lahat, ang Diyos sa bawat isa sa atin. Napakaganda. Ang sinasabi ni Pope Francis, the first dream of all is the creative dream of God, which precedes and accompanies the lives of all His children. Kung ganon, tayong mga lolo at mga lola, we are keepers of family memories. Keepers. Tagatago, tagapamahala, at tagabahagi. Ano yung mga memories? Ano mga alaala? Ano ang mga kinakailangan na ibahagi natin sa ating mga anak, sa ating mga apo? So, lolo, lola, tayo ay family keepers of memory. Tagatago ng mga alaala. Storytelling. Napakalinaw sinasabi ni Pope Francis, stories are the dreams of old people, yet are often full of rich experiences, of eloquent symbols, of hidden messages. Kung minsan, marinig natin ulit-ulit na lamang ang kwento ni Lolo. Kung minsan, narinig ko na yun, ay nako, alam mo na ang next sentence niyan. Pero
Don't you know? May ibig sabihin niya. Sinasabi ni Pope Francis, hidden messages, hidden attitudes na kinakailangan bantayan natin. And let them feel, mga apo, mga kabataan, let them feel that you appreciate. Totoo, ulit-ulit na lamang sinasabi sa atin, pero masanay tayo. Don't you know that repetition is part of methodology? Pag inuulit-ulit yun, nagiging bahagi na. And pag wala na si lolo, si lola, kahit anong gawin mo, that sticks to your mind. It becomes your own memory. Yan. So, tanong, what can we tell them? Mga kabataan, mga apo, ano ang dapat sabihin natin kay lolo at lola? Mga lolo at mga lola, ano rin ang dapat natin sabihin, ibahagi sa ating mga apo? Pag-isipan, napakahalaga ito. What can we tell our children and grandchildren? Ano sinasabi mo? Na yan magiging bahagi ng buhay nila. Ganun pa din, may tanong tayo, what can we teach them? Mga lolo, mga lola, ano ang maituturo natin sa kanila? Matanda na tayo, pero give time. Pag-isipan natin, ano ang ituturo ko? Kayo na mag-asawa na buhay pa, sabi natin, pag-usapan ninyo, tayo ay matanda na. Ano kaya ang may babahagi natin? Ano kaya ang habang mga ilang taon na lang tayo sa mundong ito, ano pa ang pwedeng ituro natin sa mga anak natin, sa ating mga apo? Pag-usapan. So, ganun pa rin sinasabi ni Pope Francis. If we journey together, young and old, we can be firmly rooted in the present, and from here, revisit the past, look to the future. Napakaganda. Parang tatlong dimensyon. Rooted is in the present, rootedness. Nakaugat sa panahong ito, na hindi nangangarap na walang kaugnayan ngayon, pero binabalikan ang karanasan sa mga nakaraan at may tinitingnan sa mga darating na panahon. Tawag natin yan, may pangarap ang pamilya. So ito po ang tatlong natin sa Catholic grandparents na ginagawa natin. Una, sa ating mga lolo at mga lola, pakatanda natin, isa sa mga ginagawa natin bilang member ng Catholic Grandparents Association of the Philippines to revisit the past in order to learn from history, heal old wounds that at times still trouble us. Ano yung mga nakakabagabag pa o bumabaghabag pa sa isipan natin na hanggang ngayon tila'y may sugat pa ang puso mo? Pangalawa, to look to the future in order to nourish our enthusiasm, cause dreams to emerge, awaken prophecies, and enable hope to blossom. Ano yung dasal mo sa mga darating na panahon? Ano yung pangarap mo? Ano yung nagbibigay sigla upang kahit na may sakit tayo, go on sa buhay? Thirdly, to learn from one another. Diba? Isa sa mga sinasabi natin sa Catholic grandparents, magkakilanlan, magbabahaginan, at matutunan natin kung ano ang buhay ng kasamahan nating matanda. To learn from one another, warm hearts, inspire minds with the light of the gospel, and lend new strength to our hands. Yan. Maganda siguro na ito ay isang review sa ating mga Catholic grandparents. Tatlong ito, revisit the past, look to the future, learn from one another with a warm hearts, inspired mind, and with the strength in our hands to serve. Yeah. Ito pala ang kaugnayan ng bata o kabataan at matanda. Sabi po dito, yun daw matanda could look to the future. Alam ko na ang takbo ng buhay. Sapagkat you learn. Kaya nga ang tawag sa inyo, matanda. Marami ka nang natatandaan.
At itong natandaan mo becomes a memory na isasalin mo. Magiging bahagi, paggabay sa kabataan. Ngunit tingnan niyo ang bata na rowing. Malakas pa kasi. Pero tila'y bata pa, hindi nakikita ang mga darating na panahon. Complementary po pala tayo. Yung matanda, yung bata, at ng kabataan. So, complementary, hindi naghihiwalay. So, napakahalaga ang message Pope Francis sa darating na World Youth Day at ngayong panahon. Tamang-tama. Sa linggong ito, sabi natin, ipagdiriwang natin Saints Joachim and Anne, lolo at lola ni Jesus. At sa darating na August, World Youth Day. So, to better appreciate God's way of acting, let us remember that our life is meant to be lived to the full. And that our greatest hopes and dreams are not achieved instantly, but through a process of growth and maturation in dialogue and relationship with other people. So, hindi pala biglaan, instant ang ating paglago sa buhay, ang pag-asen sa buhay. Hindi. Panahon ang binibilang natin. Unti-unti, tulad ng isang halaman. Every day you water the plants. Every day you till the plants. Inaalagaan mo. Until na makita mo, may mga bunga na. So, yan pala. So, it takes time. Another is, those who focus only the now, on money, on possessions, on having it all, are blind to the way of God. Hindi lang pala, may pera ako. Marami kong mga titulo sa aking ari-arian. Hindi. Nasaan ang Diyos sa buhay mo? Tulad ng mahal na birhen, nagmamadali siya. Mary arose and went in haste upang ibahagi. Kita niyo na? Ang pagbabahagi tungkol sa Diyos. At nung nagsalubong ang dalawa, si Elizabeth at ang mahal na birhen, laking galak, tuwa, sapagat nagpuri sila, nagpasalamat sila sa Diyos from generation to generation. Bata, ibinabahagi sa matanda. Matanda, ibinabahagi sa kabataan. Sabi ni Pope Francis sa kanyang message, His loving plan spans past, present, and future. It embraces and connects the generation. It is greater than we are, yet it includes each of us, calls us at every moment to keep pressing forward. So, may plano pala ang Diyos. Nakaraan, sa ngayon, at sa mga darating na panahon. Pero, malawak ang plano ng Diyos. Kung kaya't unti-unting kinikilala natin sa buhay. So, every day, ang dasal natin, lolo at lola, Panginoon, ano kayong gusto mo sa akin at sa amin at sa aming pamilya? What is it that you want? What is your will? Diba? Sinasabi sa atin, your will be done. Kung ganoon, ang Diyos ay may plano sa atin. Kung tayo mga lolo, mga lola, may plano sa ating mga apo, sa ating pamilya, nakasisiguro tayo, may plano ang Diyos. May plano ang Diyos. So, message, for the young, this means being ready to break free from the fleeting present in which virtual reality can entrap us, preventing us from doing something productive. So, sa kabataan, kuminsan, naging addict tayo sa computer. To the point na nakakalimutan natin na may mga tao sa paligid natin. Ganun din ang advice. For the elderly, it means not dwelling on the loss of strength and thinking with regrets about missed opportunities. Go on. So, patuloy. Sabi sa atin dito, pressing forward. Patuloy na mabuhay tayo. Tingnan nyo, ang ginamit ko rito sa harap ninyo, ang challenge ni Pope Francis. Let us all look ahead and allow ourselves to be shaped by God's grace, which from generation to generation frees us from inertia and from dwelling on the past. Huwag lamang isipin
ang mga nakaraan. Mahalaga, go on. Mabuhay tayo. So, itong pag makita natin dito, may plano ang Diyos at may ibig ipagawa ang Diyos. Kung nakita nyo dito, napakagandang picture ito. God's purposes and plans are first revealed in a very private meeting between two women. Pero, ang effect nito ay hanggang ngayon. Nangyari noon, siguro wala naman tao noon. Kukunti lang sila. Pero, the encounter between two persons, lolo at lola, pag yan ay biyaya ng Diyos, nako, napakalakas ang impact. So, ano pong sinasabi ni Pope Francis? An invitation sa atin. Sabi ni Pope Francis, I would invite you to make a concrete gesture that would include grandparents and elderly. Let us not abandon them. Their presence in families and communities is a precious one, for it reminds us that we share the same heritage and are part of a people committed to persevering its roots. Yeah. Wag daw iwanan. Isang tabi ang matatanda. Alagaan, mahalin sila. So sa ating mga Catholic grandparents ngayon na nanonood sa akin, sa ating reflection, napakahalaga ang challenge ni Pope Francis. From the elderly, we receive the gift of belonging to God's holy people. Bakit tayo naging Kristiyano? Bakit tayo naging Katoliko? Sapagkat alam natin na ito isinalin sa atin. We are inheritors of the family, culture, the faith na tinanggap natin sa ating mga lolo at mga lola. Kung ganon, napakagandang picture ito, yung relay, tinatawag niya. Sabi ni Pope Francis, grandparents and elderly entrust to the present the past that is needed to build the future. Ulit ko ito sinasabi ko, tagasalin. We are inheritors. Pero, ipagpapatuloy natin ito sa buhay. Huwag niyo natin kalimutan yon. So, sabi ni Pope Francis, let us honor them. Neither depriving ourselves of the company nor depriving them of ours. Oras ang ilaan natin sa matatanda. May we never allow the elderly to be cast aside. Pagbasa ninyo, sapagkat ulit-ulit ni Pope Francis sinasabi, don't abandon the elderly. May we never allow the elderly to be cast aside. Ito din ang panawagan ni Pope Francis sa lahat ng dioceses, mga pare, associations, na ipagdiwang ang World Day for the grandparents and elderly. Sabi niya, I renew my invitation to everyone, dioceses, priests, associations, and communities, to celebrate this day and make it the occasion of a joyful, renewed encounter between young and old. Kanina, inumpisahan natin ang napakagandang larawan ng pagsalubong, pagdalaw ng Mahal na Birhen sa kanyang pinsan na si Elizabeth. That encounter between two generations, the young and the old. Pero, ang encounter nito ay nagdala ng galak. Ang encounter ng dalawang ito, young and old, nagbigay ng pag-asa. Hindi lamang sa araw ng salubong sila. It has an impact. Ito ang huling hamon ni Pope Francis. Lalo na doon sa mga aalis sa World Youth Day o magpa-participate sa Lisbon, Portugal. Before you set out on your journey, visit your grandparents or an elderly person who lives alone. Their prayers will protect you and you will carry in your heart the blessing of that encounter. I ask you, the elderly among you, to accompany by your prayers the young people about to celebrate World Youth Day. So sa pinakahuling message ni Pope Francis, sinasabi niya, mga kabataan, sino man sa inyo ang pupunta
sa Portugal, sa Lisbon, to celebrate the World Youth Day. Bago kayo umalis, mamaalam kayo. Dalawin nyo ang lolo nyo at lola ninyo. O kaya yung mga matatanda na mag-isa na lamang at humingi ng basbas. Prayer. Their prayers will protect you and you will carry in our hearts the blessing of that encounter. Tingnan niyo po napakagandang mensahe ni Pope Francis sa araw na ito ng tinatawag natin World Day for Grandparents and Elderly. Harinawa po sa loob ng 45 minutes, nakita natin ang mensahe ni Pope Francis. Una, pinakita sa atin ang Magnificat. Ang galak na inawit ng Mahal na Birhen, pagpupuri, pasasalamat sa Diyos. At ang kanyang galak ay hindi lamang sa kanya, sa kanyang pakikipagpanayam, sa kanyang pagdalaw, sa kanyang pagbahagi sa kanyang pinsan na si Elizabeth. Sino si Elizabeth? Matanda. Sino si Maria? Bata. The encounter between two generations. Si Lolo, si Lola, at ang apo. At sa ngayon, pinalalim natin ang napakagandang ugnayan sa pamagitan ng alaala. Pagsasali ng alaala, pagsasabuhay ng alaala, at hindi lamang ordinaryong alaala. Not an ordinary memory, but a memory of God encountered in that relationship. So, ibig sabihin, sa loob ng bahay, yung bang inyong pagsasamahan ay hindi lamang yung tungkol sa pagkain, hindi lang mga chismis kung ano, patungkol sa kabutihan ng Diyos na naibabahagi sa inyo. Ito ang ginawa ng Mahal na Birhen. Ito ang ginawa ni Santa Elizabeth, ang pagbabahaginan sa kabutihan ng Diyos. Harinawa po sa pamagitan ng ating pagninilay, makita natin may kaugnayan ang bata, kabataan, at tayo ng mga lolo at mga lola. Maraming salamat po at harinawa maging buhay ang mensahe ni Pope Francis sa araw na ito sa pagdiriwang natin ng World Day for the Grandparents and Elderly. Maraming salamat po sa inyong lahat.